Now let's zero in on what's important with this issue. Talking about Congressman Shell Jokno, he once said, "Public office is not an inheritance." Why has Congress failed for 38 years to translate that constitutional principle into law? Well, clearly, merong failure of constitutional duty on the part of the legislature. So, about 40 years now, simula nang i-ano natin yung ating konstitusyon, ngayon pa lang sinisimulan yung anti-dynasty law, kung saan sobra ng maraming pamilyang nagpasasa, marami na ang pamilyang nakinabang sa kawalan ng probisyon na ito ng anti-dynasty law. Well, simple lang, ako nakikita ko dahil simple lang, this goes against the interests of our lawmakers. That's why we do not have an... Conflict of interest, huh? That's right, conflict of interest. And this is tantamount to political suicide. In case they would decide, our lawmakers would decide to enact an anti-dynasty bill in accordance with the 1987 Constitution. Pag ni-regulate nila kung gaano sila kadami, dapat sa House of Representatives at saka sa Senado at iba pang mga opisina, mapa LGU at national government, kumbaga man, this would be against, as I was saying, this would be against their interest. At saka, they would have no access doon sa state resources, which is essential if they would like to continue with their political career at least, o kaya kung gusto nilang mag-dominate sa political landscape. Mahirap nga ito. Medyo mahirap nga itong sitwasyon, no? Maraming boboto, maraming kukontra. At the end of the day, labag sa kalooban din siguro ito ng marami sa masasagasaan yung interest. No? Yes. Pag-usapan natin itong Bill number 5905, no? This House Bill number 5905, how does this differ from the previous anti-dynasty proposals that never moved past committee level? Well, medyo comprehensive itong, magkakaroon dito talaga ng matinding debate pagdating sa definition ng political dynasty. So, ito ang burning question ngayon. Paano nyo ba i-define yung political dynasty? Kasali ba yan pati succession? Kasali ba yan yung hanggang sa national level? At paano nyo may actualize yung sinasabi sa first paragraph ng Section 26 ng Constitution na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Kasi sa palagay ko, itong first part na to ay hindi ito kailangan ng batas. Ang kailangan lang ng batas dito, itong last part na prohibit political dynasties as may be defined by law. So medyo dichotomized ang treatment dapat dito. Well, kung ikukumpara natin ito doon sa proposed anti-dynasty bill ni Speaker Bogie D, together with Congressman Sandro Marcos, mas stricto to. Okay. Mas stringent to Kasi yung kanila parang compromise bill yun medyo mabait. Pasamantalang to stricto. Bakit? Kasi pinagbabawal nito hanggang fourth degree. Of consanguinity or affinity. So, ibig sabihin, hanggang mag-first cousin, bawal. Tapos, another feature of this bill is that, although ganun rin naman yung mga nakita ko rin ito sa mga proposed anti-dynasty bill ng mga senators, yung no simultaneous running. Bawal yung sabay-sabay. Ang pinaprevent dito yung tinatawag sa larangan namin na obese dynasty or fat dynasty, na kung saan yung magkakamag-anak, magkakapamilya, iba-ibang posisyon ang tinatakbuhan sa isang eleksyon. Marami yan. Marami, tama. Horizontal ang tawag dyan. That's right. Sa kanila, fat dynasty. And obese dynasty. So, pinagbabawalan yon. Tapos kung sakaling makalusot ka sa eleksyon, I think may pinoprovide do sa bill na yon na mayroong quo warranto provision na kahit nanalo ka, may mekanismo upang matanggal ka. Kasi violate mo yung provision regarding yung mga simultaneous running, ganyan. So, at saka ang isa pang pinagbabawal doon yung halimbawa, kasi baka pwede maging loophole to Yung bang sabihin ng i-argue ng ng mga members ng isang dynasty,
hindi naman kami mag-asawa eh. Oo, common law spouse ko lang siya. So hindi kami technically... Live-in partner lang. Oo. Parang ganun, So pasok 'yon doon sa definition ng ano. Pero tama si attorney yan, even until now nagde-debate yung mga lawmakers natin kung ano ba talaga ang extent ng isang dynasty. Second degree, fourth degree. Tapos meron pa isa yung yung simultaneous running, isa naman isang opisina lang. Pero nagpapalit-palitan sila. Pagtapos na yung term, halimbawa nung tatay, as mayor, ang papalit na yung asawa o kaya yung anak as mayor. Yun yung hinahanap ko na sa definition, na pati yung succession sa immediate family members or ilang degree yan na i-define ng batas, kasali. Kasi to prevent proxy, pag wala nang ito na muna, yung anak ko na muna, tapos balik na naman ako. Which has been practiced all along. Kasali din yan sa mga ginagawa natin ngayon sa Pilipinas eh. Well, matagal na nga ginagawa. At saka, pwedeng i-cover up lang to later on. Iba't ibang style, no? Yes. Okay, but anyway, sige. If this proposed law covers all levels of government, how disruptive would it be to the current political structure? Kaya siguro yung proposed na bill ng iba ay merong parang saving clause or parang transition na parang hindi mo na mag-a-apply ito sa mga nakaupo sa ngayon. Parang meron silang ganong provisions. Meron ba? Gano'n? Yes, pero mahigpit na rin naman na tinututulan. Actually, kinukutya yun na parang sinisave lang mga sarili niyo kasi nandyan na kayo. Parang merong ganyan silang So, kasi parang unfair naman. to prevent it from being really disruptive of the system na nakagawian na. Parang hindi rin kasi magandang tignan kung sa ngayon pa lang lilimitahan na to the extent na okay, hindi pwede po na kayong galawin. Oo, saka na. May transition May period. transition period. Meron bang gano'n pag nag-i-implement ng batas? Kasi parang sinasabi lang sa provision na yun, napatapusin mo muna itong term nila. Yes. Allowed pa sila. Sa ngayon na pati yung mga kamag-anak nila ay nandyan. But then again, hindi yun. Against pa rin yun sa provision ng Constitution eh. Kasi political rights can be reasonably regulated. As in fact, it is being regulated by the Constitution itself. Tawag dito, if I may add sa sinasabi ni Attorney Sir Ox, ang tingin ko this is going to be a game changer. Itong ganito napakahigpit na anti-dynasty law kung may papasa man, this is going to change how the game is being played. So ano ibig sabihin? Kasi definitely ang immediate impact nito, kung ini-implement na to, mababawasan yung dami ng mga miyembro sa isang dynasty o pamilya na pwedeng tumakbo. At kapag mababawasan yung tatakbo, ibig sabihin yung pagdo-dominate nila sa local politics o national politics, hindi na may isa sa katuparan. So male-level, somehow, mabibigyan ng chance yung mga may potential pero hindi miyembro ng dynasty. Pero may potential maging leader. So, ma-open up yung magkakaroon ng opportunity para sa kanila. Well, I am just as excited as the public, when it comes to siguro yung pag-expect natin how is this law gonna be implemented and how are they gonna dance with this kind of music. Itong mga nasa political dynasty. Tignan natin. All right. What message does the Congress send to the public if it once again delays or blocks the bill? Natural. Maano na naman ng mga tao niyan, madidismaya. Ibig sabihin, pinaasa lang tayo, wala talagang mangyayari dyan. But then again, yun ang dapat nating tutukan ngayong mga darating na eleksyon. Dapat tayo mismo mga tao ay pumili na ng bago at nararapat na leader para sa atin. Hindi lang kung ano yung nakasanayan na dahil nandyan sila kasali sa pamilya at hindi naman kasi pwede na porke popular siya ay magaling siya. Hindi yun eh. Kaya lang, hindi natin binibigyan yung mga taong magagaling na wala sa mainstream na gusto naman talagang magsilbi sa atin. Maraming factor kasi kaya hindi rin nakapag-serve. Hindi natin nabibigyan ng chance kasi ang karamihan sa binoboto yung nakasanayan na mga pamilya nandyan. Kasi yun ang may kakayahan eh. Yun may kakayahan, may pera. May pera eh. Yung resources. Alam mo naman ang politika, many would say, and I'm sure would agree, na ito yung laro ng mga ruling class, sabi pa nga nila.
Yeah, but that should not always be the case. Oo. Kaya nagiging laro ng mga kagaya nila because yung ating mga institutions, yung mga batas natin, ay sinasabi na sila lang ang pwede maglaro. So, if we're going to limit the number of family members that can run for various public office or single public office, I think that's going to level the playing field. Doon sa mga hindi kayang lumaro ngayon, at saka yung mga noon pa ay naglalaro na. Pero Sir Ox, may dagdag ko lang kapag halimbawa hindi ipapasa to ng Kongreso natin, anong message ang pwedeng naipaparating ng ganitong klaseng aksyon? Ibig sabihin mananatili pa rin na priority ng mga lawmakers natin yung private interest over public interest. Lalo pa, importante ito kasi sa ngayon, naghahanap tayo ng accountability. At saka, accountability because of the flood control mess. So, ibig sabihin, business as usual pa rin. Mananatili pa rin yung corruption dahil magdo-dominate pa rin sila sa mga susunod pang mga taon. Ang hirap lang kasi lumipat mula sa personality-based politics papunta sa partisan at palakasin natin yung mga partisan politics natin, yung partido, party system natin. Kasi kung mapapansin nyo sa US, dahil sa lakas ng party system nila at nagbabanggaan sa primaries pa lang, sinasala na nila yung mga magagaling na leaders nila at saka i-field sa kabilang talagang nalilimitahan at walang nangyayaring ganito. Sa atin lang kasi, nasanay tayo na personality-based yung natin, yung pamumulitika natin, yung political system natin. I think it is an interplay between the legislative intent ng ating mga nandyan sa Kongreso at nandun din sa kagustuhan ng tao ng pagbabago talaga. May dagdag ko sa point ni Attorney. Tama kayo na kung ito lang mag-isa, hindi sapat para marating yung reforma na nais natin. Yes. I think they should be coupled with the other political reform measures, mga proposed measures. Kagaya nung Party Reform Act na pinopropose din. Ang layunin nun, palakasin yung mga partido para hindi nakadepende sa mga personalidad. Correct. Yes. Kasi lalo na't makikita mo yung mga political parties, ang nakapaloob dyan, yun din sila yung mga pamilya. Kaya at the end of the day, ang nangingibabaw pa rin kahit pang political party ito, yung interest pa rin ng certain family who's dominating the political party. Tama. Proxy lang naman yung political party natin Actually, pag-aari yan ng ng politiko. Well, hindi naman totoong political party yan Akin to. Ako lang ang boses dito kasi akong nag-finance nito lahat. Sinong gumawa nito? Who founded this political party? Lahat ng mga mayors nandyan, kasali, mga board members, hindi naman nag-aambag yan. Akin ito lahat. Nagiging instrumento lang ang mga partido sa political ambitions. Actually, ng mga politiko natin. political hypocrisy ito nangyayari sa atin. Niloloko natin mga sarili natin. Alright, in practical terms, what would change for ordinary Filipinos if this law is finally passed? Well, pag ito na ipasa talaga at sa totoong definition na will serve the interest of the public, ito ay dapat susugan ng ating mamamayan. Dapat suportahan talaga ito. Kasi pag hindi rin tayo nag-cooperate dito at doon pa rin tayo mag-gravitate sa old ways ng pamumulitika natin, mahihirapan tayo ditong ipatupad itong batas na to. Yeah, malaking bagay lalo na yung mga halimbawa, sinasabi ko kanina, walang resources, walang pera, pero andun yung puso at andun yung potential na pwede maging political leader na honest at saka talaga iniisip ay public service. So, tingin ko mabibigyan ng pagkakataon itong mga to. Naalala ko yung natutunan ko sa political science, na ang essence daw ng democracy is that people take turns in ruling. So, hindi sila habang buhay o permanente na sila lang. Subject. Oo, sila yung citizen. Minsan, nagiging ruler din sila. Mahirap kasi sa klase ng demokrasya natin, parang permanente yung mga pool of rulers natin. Dapat we should be able to recruit rulers who come from the masses, from the ordinary people.
Well, ang nangyayari kasi yung well, tama naman ang namimili pa rin yung majority sa sistema ng demokrasya. Kaya lang ang laki ng impluwensya ng may mga kakayahan para sa decision making ng sambayanan. Tama. Kaya at the end of the day, again, sino ang naluluklok sa pwesto, yun pa rin yung merong kakayahan at merong impluwensya pagdating lalo sa finansya. All right. Given the composition of the House today, is there a real chance that the comprehensive anti-political dynasty law will be passed? Or is it facing the same fate as past proposals? May pag-asa ba to? O mauuwi lang din ito sa mga naging karanasan doon sa ipinasa before? If we're going to base it on on the composition of both houses, we're in majority or 70 to 80% are members of political dynasties. Yung ganito ka-stricto na anti-dynasty law bill hindi papasa. Oo, realistically speaking dito papasa. Ang pwede pa siguro yung kagaya nung yung compromise bill na kagaya nung kay Speaker Boji. Pwede pa yung pumasa kasi yung pag-regulate doon subtle lang. Pero makikita mo na may impact. Kahit pa paano magkakaroon ng impact. So between sa isang sobrang idealistic na alam natin na pag naipasa isang idealistic anti-dynasty bill, mafu-fulfill talaga yung vision ng 1987 Constitution. Between that at saka isang realistic na compromise bill, tingin ko at the end of the day, dapat kung di natin kaya yung idealistic, we should settle for the... Dito na siya realidad. Oo. Makatotohanan. At least merong step na nagawa. O kesa sa wala talagang mangyari. Yes. Yan yung nakakalungkot doon. Well, in-endorse ito ni Presidente as isa sa mga urgent na bills. Sabi ko nga noon, mapapatunayan talaga dito kung itong mga kanyang majority sa Kongreso at saka sa Senado ay talagang isusulong yung kanyang political interest, itong kanyang gustong gawin para mabawi ang tiwala ulit ng ating mga mamamayan na nawala dahil dito sa flood control scandal. So, palagay ko, I don't want to hope. Kung tayo lang talaga na mga tao, we should not hope kasi hoping is begging eh. Dapat magsama-sama tayo sa anumang paraan na i-push talaga ito. Yung mga tao na mismo kumilos sa anumang paraan na suportahan ang anti-dynasty bill na ito. At dapat ang may gawang anti-dynasty bill ay yung makakapakinabang talaga in accordance with the intendment of the Constitution. Para once and for all matapos na. Wala nang compromise kasi matagal na kayong nakinabang dyan eh. Di ba? Ano pa? For how many generations you are there? 50 years nandyan na kayo mula pa sa lolo ninyo hanggang ngayon mga apo. At in fact, piniprepare na naman yung mga sunod para alipinin naman yung susunod namin mga salin lahi. Kailan kayo titigil? Di ba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yun na nga. Kaya tayo naman na nandito. At kung hindi sila, sino? Dapat magsama-sama na rin tayo. Hindi yung kami lang dito porque kami nandito. Kaya ini-encourage natin ang lahat ng ating mamamayan na magbantay. Bantayan itong bill na to, itong legislation na to. Dahil ito ang hubog sa ating future, lalo na sa ating mga future leaders. Actually, attorney, may dagdag ko doon sa point mo na tayo. Kung tutusin, hindi naman talaga natin kailangan ng anti-dynasty bill. Ano? Kasi tuwing eleksyon, malaya tayo nakakapili. Kung ang i-elect ba, ihalal ba natin ay miyembro ng dinastiya o bago naman. Correct. Oo. So, hindi kailangan. Pero tingin ko, kung babalik tayo doon sa usapin na yun, importante that we seize the moment. Yes. Perfect time to eh. Kasi nahihiya pa. Tingin ko nahihiya pa yung mga lawmakers natin because of the flood control mess. Ang kagandahan lang naman dito sa itong isinusulong na anti-dynasty bill, at least nabibigyan tayo ng option. Yeah. Na, I mean, itong mga nakaupo are left with no option but to obey and sundin yung batas. At kasi pag nandyan sila, nandyan tatakbo,
lagi naman pupunta, iboboto pa rin eh. Kasi babalik tayo doon sa aspeto, sa katotohanan ha. Personality-based. Personality-based pa rin. Pero kung isusulong yan at wala nang option, kundi ibigay na doon ang chance sa ibang tatakbo, malamang, Pantay-pantay iba na rin ang maiboboto. Yes. Diba? And I think itong mga kaalyado ng administrasyon na nasa Kongreso, this is an opportune time for them to at least help the President regain the trust and confidence of the people. Kasi isa ito sa solusyon eh. Yes. Sa likod o sa kabila nito mga kontrobersya na bumabalot sa ating lipunan, isa ito sa tingin ko. I agree with what the Attorney General just said earlier, na isa ito sa pwedeng magbalik ng magandang imahe sa Pangulo. Tama. Especially that their family is pretty much involved in the political dynasty world. Yeah, itong ganitong proposed measure addresses the root cause of corruption. Correct. Yeah. Kasi pansinin nyo ako sino yung mga involved sa flood control mess ito. Diba? Most of them are members of political dynasties. Halimbawa, yung nakulong ngayon. Pwede natin i-enumerate yan. Talagang klaro eh. Pero hindi natin kailangan pangalanan. Yes. Alam ng taong bayan. Yes, sa Senado pa lang, 1/3 na yata. Oo. Naalala ko in one of the episodes, binanggit mo yung mga pangalan. But anyway, thank you very much, Dr. Dennis Coronacion, sir. Professor, maraming salamat. At talaga namang ibinahagi mo muli ang iyong napakalagang oras para sa isang makabuluhang edisyon or episode ng ating programa. Tonight, 15 senators stood united today, proving that when the country is challenged, leadership can rise above politics. That same courage is now being tested at home. For 38 years, the Constitution has been clear. Public office is not a family inheritance. Yet political dynasties remain deeply rooted because the law meant to stop them has never been passed. If our leaders can speak boldly against external pressure, they must also be willing to confront entrenched power within their own ranks. This is not about personalities, it is about principle. The Constitution has spoken, the people are watching. The question is simple: will Congress finally act or choose silence once again? Magandang gabi. Ako po si Ox Balyado. At siyempre kasama ang attorney ng bayan. Magandang gabi. Ako po si Attorney Unay. Hanggang sa muli. At ang ating political analyst, Dr. Dennis Coronacion, sir. Magandang gabi po, hanggang sa muling pagsasama natin. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV.